What's happening mga mamsters? Welcome back to my channel para sa isa na namang unboxing and review ng isa sa mga bagong gaming case ng Rack Gears. And this would be the Rack Hawani Flow. So for those who've been following me, alam nyo na I did a unboxing and review nung version 1 ito, like a year or two ago, 2 years ago. So tara, tignan natin. Plus, may bonus na build vlog ng bago kong gaming desktop. So, tara. So, by the way, shoutout nga pala sa Rack Gears for sending me this gaming case na Rack Hawani Flow. Saktong-sakto para sa bago kong gaming desktop, sa bago kong build. Thank you ulit sa inyo guys. So, sa ilalim ng case, located pa rin siyempre yung dust filter kung saan located yung PSU nyo. So it's not a magnetic one, it's made out of plastic, but still it's a good thing na sinama pa rin nila to for, for added protection. Siyempre hindi pwedeng mawala yung rubber feet on all four corners ng case na to, which is good. On top, syempre, hindi pwedeng mawala yung magnetic dust filter niya for added protection para ma-minimize yung alikabok na papasok sa PC nyo, mapa-exhaust or intake man yung setup ng fans nyo on top. Awesome, di ba? Then, para sa front panel, ayaw niya, meron pa din itong reset button, RGB button para sa ma-reach expand sub nyo. USB Type-C, isang USB 3.0, power button, dalawang USB 2.0, HD audio, and light indicator. Isa sa mga bago napansin ko dito is itong parang L-shaped cover na meron on all four corners ng tempered glass na to. Tingin ko dito this would prevent yung mga senaryo na nababasagan sila ng tempered glass kapag masyado na lang hinihigpitan yung pag-screw. So, this should limit that. So, it's a good thing to be an addition dito sa Rack Hawani Flow for protection again. They still uses a 4.0mm tinted tempered glass, and this is the reason for me kung bakit sa tinawag na flow. Because mas better yung airflow niya sa front panel, and especially may space na siya na halos kasi yung daliri nyo. If gusto nyo pa ma-maximize yung airflow niya, pwede nyo alisin yung front panel glass, which will show you yung removable dust filter niya, which is a great addition to protect your PC against dust, especially intake yung magiging setup ng fans nyo sa harap. Siyempre, supported pa din niya yung mga motherboards na may sukat from eATX, ATX, Micro ATX, at Mini ATX. And yes, may kasama siyang tatlong rubber grommets na ididikit nyo na lang para safe yung cables niya. Now at the back for cable management, almost the same lang ng unang version niya. You can still have the 3 HDD and mount your SSD at the back of it. There's enough space for your PSU cable under its shroud. So sa halagang 2,295 para sa mas pina-improve na Rack Hawani, especially in terms of airflow and aesthetics, I will definitely recommend this. So tara, samahan nyo na ako i-build yung bago kong gaming PC in 3, 2, 1. So syempre for the case, we'll be using Rack Hawani Flow. And for the motherboard, we'll have Aorus Gaming 7 Wi-Fi X470. And processor would be Ryzen 2700X. Then next would be T-Force Nighthawk, that's 16 gig, fully RGB, and that's 3200 MHz. For the power supply, we'll have Seasonic Focus Gold 750 watts, fully modular, and Asus Strix Radeon Vega 64 OC edition for the GPU. So tara, start na natin. So actually, I've decided to go with X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi because after checking all the reviews sa Google, YouTube, parang all of them pointing na si X470 ng Aorus Gaming 7 Wi-Fi na yung pinaka-best, especially when it comes to overclocking na plano ko rin gawin with my 2700X. Though I'm just gonna be using the stock rate Prism cooler ng 2700X, and definitely I'll be needing something stronger than this if plano ko to go over 4.2 GHz processor natin.
So sa mga bago lang na, let's say may plano mag-build ng PC nila or baguhan lang din sa pag-build ng PC nila, panoorin nyo to. I'll be showing you at least some key points na kailangan nyo bantayan or tignan when building your PC. So for example, itong sa processor. So dito guys, sobrang ingat talaga kayo dapat dito, lalo na pag ilalagay nyo sa CPU socket nyo. So may tips naman para para siguradong maingatan nyo to is itong parang arrow niya na nasa corner ng processor nyo. Meron ding arrow na nasa CPU socket ng motherboard nyo. Doon nyo lang din imamatch yan. So if that is pointing, let's say, upper right 10 processor nyo, place nyo rin yung arrow pointing upper right 10. Same kung nasaan yung pointer ng motherboard. Bago nyo i-lock. Kasi pag nagkamali kayo dyan guys, nako, it's either tumabingi lahat nung pins or yung parang ipin nung processor nyo. Saka malalaman nyo rin kung tama yung placement nyo ng processor kasi the moment na ipatong nyo sa ibabaw sa CPU socket, it will fit itself to it like effortless, and it would lock itself kahit na galaw-galawin nyo siya. Then just push the lever to lock it. Next thing naman na ituturo ko sa inyo is yung proper placement na memory. So kung nakikita sa motherboard, meron DDR4 1, 3, 2, 4 pataas. So hindi siya 1, 2, 3, 4. Other motherboards is like that. Pero sa ganito kasing motherboard, so if it's 1, then you have to place it 1 at the bottom. Then yung pangalawang stick ng RAM mo, put it second to the top, yung may number 2. Then ganun lang, number 3 kung may pangatlo kang RAM, then pangapat sa number 4. So, next na ikakabit natin is itong Wraith FreeSim na stock cooler ng 2700X. So, as you can see, may kasama na siyang thermal paste. Pero, di natin gagamitin yan. Gagamitin natin is itong Deepcool Z3 na thermal paste. And I'll be applying that gamit yung applicator. Yung thermal paste applicator din ng Deepcool Z3. Para mas mailapat natin at mas maikalat na maayos. So yan, nalinis na natin. So pwede natin ikabit. So may kanya-kanya tayong way o paraan ng paglalagay ng thermal paste. Yung iba may dot lang sa gitna. Yung iba naman parang isang single line lang sa gitna. Pero for me, parang mas preferred ko yung parang pinapalitadahan mo yung pader. Parang yan. So talagang I'll make sure na properly nakakalat talaga yung thermal paste dun sa CPU. So gamit niya itong applicator. So nagagawa ko siya ng very smooth. So most of the time I'll be using this new gaming PC of mine for live streaming. So alam niyo naman, nag-live stream tayo sa Facebook. And then video editing din syempre. So the rest yung paglalagay na lang ng power cables, pagkabit ng fans, then cable management. So ayun lang mga mamsters. Maraming salamat sa panonood. Kung may question kayo, just comment down below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko para updated kayo sa mga bagong videos ko. Suportahan natin lahat ng Pinoy YouTubers. So gaya ng dati, isang mabilis na montage lang yan.